Richie Mercado, taga rito sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, nagbebenta at gumagawa ng paso. Palayok, paso, burnay, banga at tapayan ba ang hanap mo? Tara at dayuhin natin ang Santo Tomas, Pampanga na nakilala sa mga magaganda at world-class na potteries. Dito rin ay kilalanin natin si Kuya Richie na isa sa mga mahuhusay at matagal na sa pagkukuran o magpapalyok. Kuya Richie, turuan mo naman kami ng paggawa ng banga. Hello po, magandang araw sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating working area, tinatawag nating kamalig. Andito po yung mga gagamitin nating materyales para sa paggawa ng paso. Ito po yung ating weighing scale, yung ating pattern, yung mother mold, yung foam, yung ating pangsukat, yung tingting, at gagamitin natin paleta, yung ating tubig, at maging yung rubber. Tsaka yung clay na gagamitin natin na ang sukat niya ay 3.5 kilos. Ito po yung lupa natin na gagamitin para sa gagawin nating mga paso. Gigilingin natin siya para yung context ng lupa maging smooth para pag gagawin natin siya sa paso, hindi siya mahirap gawin. Pagkatapos po natin masahin yung lupa natin, tiyakin po muna natin na tama yung sukat niya. Kung nakita po ninyo, 3.5 yung sukat natin. At yung tubig po, kailangan po natin yan sa paggawa ng paso para po yung habang inuhulma ho natin ay dumudulas po siya sa kamay natin at hindi siya talagang dumidikit sa kamay natin. Buksan na po natin. Bago po tayo magsimulang gumawa ng paso, gagamitin po natin itong mga tingting na to para po maging guide natin sa sukat na gagawin natin. Ito yung kanyang taas. Ito yung kanyang lapad. Mamaya, i-adjust na lang natin kapag nakikita nating hindi tama yung pagkuha natin ng sukat. So, simulan na po natin. Una, lagyan po muna ng tubig tong ating potter's wheel. At ilalagay na po natin yung ating clay. Sa maraming karanasan na po namin, ito pong paggawa ng paso, minsan nagkakaroon din tayo ng hindi inaasahang aksidente, no? Minsan, yung lupa natin merong bubog o kaya yung shell ng suso. So, yun nagiging dahilan minsan, kaya nasusugatan yung kamay natin. Kaya dapat, yung gagamitin nating lupa is talagang namasa natin ng maayos para yung mga maaring makasugat sa kamay natin, bago natin gawin yung paso, mawala. Kung napapansin po ninyo, gumagamit tayo ng preno dito para makontrol po natin yung bilis ng potter's wheel natin. Kasi kung pababayan natin siyang mabilis na mabilis, maaari pong masira yung ginagawa natin. So ito, tinitimpla natin yung tamang sukat. Tapos gagamitan po natin ng paleta. Ito. Ito pong gagawin natin, ito yung may pattern na may mga design na bulaklak yung kanyang katawan. At pagkatapos na po natin siyang hulmain, may gagamitin po tayong nylon para po matanggal po sa potter's wheel yung ating clay. Tapos na po yung unang ginawa nating paghuhulma. Ngayon po, kukunin natin yung gagamitin nating pattern para po sa gagawin nating design. Sa paggamit po natin ng pattern, kailangan po muna natin itong ibabad para po yung lupa hindi po siya didikit doon sa mismong pattern natin.
At ngayon po, kukunin na natin yung ating hinulma kanina. Lalagyan natin siya dito. At ito yung gagamitin nating pattern. Lagay lang natin dito sa kabila. Yung isa dito naman. At yung panghuli. So yun, kung nakikita ninyo, yung sukat po ng paso na ginawa natin is akma po siya sa pattern na ating gagamitin. Pisahan na po natin. Ito po yung rubber na gagamitin natin. Maglalagay po tayo ng rubber para po hindi po bumuka yung pagitan ng pattern natin. Gagamit po tayo ng foam tsaka tubig. Dito na po tayo magsisimula para lumapat po yung design. Okay na po yung ating ginagawa. Papakita po namin sa inyo kung yung magiging itsura po ng ating paso. Babaklasin po muna natin yung ating goma. Una po, tapikin lang po muna natin. Ito pong ginagawa natin ngayon ay makabagong paraan po na ginagawa namin dito sa aming pagawaan. Yung ibang customer ho kasi natin gusto nila yung makabagong design. So ito po. Tatlong araw, matutuyo yung ating paso kung maganda yung sikat ng araw. At ganito yung magiging itsura niya. Pwede natin siyang lutuin. At kapag naluto na po, ito na yung magiging finished product natin. Pasok talaga sa banga ang trabaho mong ito, Kuya Richie. Kuya Richie, gusto lang namin malaman kung kailan nyo ito pinasimulan. Nagsimula ang negosyo namin, pinasimulan ng mga magulang namin noong 1985. Ito po ang napiling business ng tatay ko dahil sa ito yung pinagkakaabalahan halos ng mga taong nakatira sa bayan ng Santo Tomas. Dahil ang bayan ng Santo Tomas, ito ang tinaguri ang world-class pottery sa bansang Pilipinas. Noong bata pa kami, napapanood lang namin yung mga magulang namin kung paano nila minamanage yung business namin na paso. Nakahiligan ko rin na mag-aral na gumawa ng paso. At natuto naman ako dahil sa nakikita ko yung mga nagtatrabaho sa amin kung paano sila gumagawa ng paso, ginaya ko lang. Siguro mga 1 linggo yun natuto akong gumawa ng paso. Pinagpatuloy namin magkakapatid noong pumanaw ang aming tatay. Sa ngayon po, ako po yung nagmamanage ng business namin. Kapatid ko, nakakatulong ko siya paggawa ng paso, maging yung asawa ko sa pagde-design at yung aking nanay. Paggawa ng paso, isa itong art. At hindi ganong kadaling matuto sa paggawa ng paso dahil marami kang kailangang pag-aralan. Una-una yung sukat nito, kailangan tama, sakto dun sa hinihingi. Kapag nagawa na ito, kailangan matutukan natin hanggang sa matuyo, sa paglilinis, tapos hanggang sa ilalagay na ito sa pugon. Kailangan, bago natin ito mailagay sa pugon, matiyak natin na yung kalidad ng ating paso, malinis siya, yung alam mong magugustuhan siya ng client natin.
Sa pagluluto, ang ginagamit namin kahoy pa rin. Iyon yung parang natutunan namin mula noon. Kasi kung gagamit tayo ng gas ngayon, hindi tayo kikita. Mas malaki yung magiging gastos natin dahil kung nakikita natin, tumataas yung presyo ng gasolina. Kailangan dito, mahaba yung pasensya mo kasi kailangan talaga tutukan mo yung pagluluto eh. Kailangan hindi mahinto yung init ng pugon kasi once na ito nahinto, maaaring yung mga laman ng pugon, yung mga paso nating nasa loob, maaaring masira kapag hindi tama yung pagkukulkulasyon mo ng pagluluto. Na-maintain namin yung pagiging matibay ng aming produkto. Kailangan yung kinukuha mong lupa, alam mo yung kalidad niya. Merong paglabas niya ng pugon, halos wasak yung paso natin. Meron namang pinapatuyo, nagkakaroon na ng lamat. Pag ganun yung lupa natin, hindi siya matibay kahit anong gawin natin. Ang ginagawa namin, nakikibalita kami sa ibang pagawaan ng paso kung yung bang lupa nilang kinuha, matibay ba o hindi. Para kung matibay yung nakuha nila, kung sino yung pinagkuhanan nila, doon kami kukuha. Bago tayo magsimula, sinusukatan muna natin yung ating gagawin na tradisyonal. So ito, gagamit tayo ng mga tingting para maging guide natin siya mamaya pag gagawin na natin yung ating traditional pots. Pinagkaiba po ng traditional sa makabagong paso natin. Mas mura po to dahil wala po siyang gaanong design. Mas mura po siya kumpara dun sa ating makabagong design. Maging sa puhunan, mas tipid po siya. Hindi na tayo kailangan magpagawa ng pattern natin. Ang kailangan lang natin is yung shape mismo ng ating paso. Ang technique sa paggawa ng paso, kailangan alam mo kung paano timbangin yung bigat ng itaas hanggang sa ibaba pag uhulmain mo siya para hindi bumagsak yung paso natin kapag ginagawa natin. Kailangan mas magaan yung lupa sa itaas kapag inaangat natin. May kinalaman po yung sa kapal, no? Kaya kailangan yung ating ginagawa sakto dun sa timbang. No? Pag nagkulang kasi sa ng timbang, maaring hindi maging maganda yung kainat na ng ginagawa nating paso. Ito yung pinakamahirap na parte, no? Kasi pag nagkamali ka dito, maaring bumagsak yung lupa na ginagawa mo. Kaya kailangan yung ginagawa natin, pantay yung mas manipis yung nasa itaas. Ayan. At ito po, pagkatapos po ng 3 days, ang magiging itsura po ng paso natin, gato na ho siya. Ito naman po yung magiging itsura niya kapag naluto na po siya. Ayan. Ang totoo, kaya nagiging pula yung itsura ng ating paso dahil ito po yung talagang natural na kulay ng ating lupa. At ito na po ang ating finished product. Yung work ethics natin pagdating sa kalidad ng ating paso. Una sa lahat, ayoko yung sinasabi nga natin na okay na yan, pwede na yan.
Ang gusto ko kasi yung kalalabasan ng paso namin is napakaganda. At masasabi natin pang export quality. Kahit wala ako dito sa pagawaan namin, nagagawa ko pa rin mabantayan, ma-maintain yung kalidad ng aming paso. Dahil oras-oras, kinukumusta ko kung okay na ba yung ganito, kung yung bang kalidad ng paggawa is tama ba, malinis ba yung pagkaka-design. Ganun yung naging best practice namin sa pamilya namin. So masasabi namin, itong paggawaan namin, kaming magkakapatid, mula sa aking nanay, sa aking asawa, talagang yung ginagawa namin, hindi lang basta gumawa lang, yung the best yung sinasabi namin. Isa kami sa mga pinagtitiwalaan ng mga kliyente. Dahil may papakita namin kahit sa mga simpleng message nila sa amin na napakaganda ng gawa namin. Sabi nga ng iba, export quality. Doon sa quality ng paso natin, hindi mo na kailangan magsalita. Yung mismong produkto mo magsasalita para sa'yo na ay yung produkto ni ganito, maganda siya. Doon ulit tayo kukuha. So, karanasan na namin yan na yung mga client namin talagang bumabalik sa amin. Kapag gusto mong umunlad yung business mo, kailangan yung ipapriority natin yung kalidad ng gawa natin. Kapag kasi tinipid natin yung materyales sa paso natin, maaaring hindi siya magiging matibay, lalo na yung kalidad ng ating produkto. Pangalawa, yung tiwala ng mga tao, oo, nakikita nila, parang buo siya, pero ang totoo, mga ilang araw lang, maaari itong masira. Siyempre, yung tiwala ng customer mo, hindi na may babalik yun. O, pangatlo, yung kabuuan ng production namin, ng paggawa namin, maaaring matigil dahil sa hindi magandang gawa o pagtitipid natin dun sa materyales. Tsaka karamihan ng mga customer natin ngayon, halos gumagamit ng social media. Sa konting pagkakamali mo, maaari nilang masabi na hindi totoo na yung mga produkto mo hindi kalidad. Kailangan mahaba rin yung pasensya natin. Ang totoo, sa paggawa ng paso, hindi ka lang parang nagtatrabaho eh. Parang naaaliw ka rin sa sarili mo pagmasdan ninyo kapag nanonood kayong gumagawa ng paso. Kung paano kayong naaaliw kapag nakikita niyong hinuhulma yung paso, ganun din yung gumagawa ng paso. Yung pinakamahirap na pinagdaanan namin nung dumating yung COVID-19 na talagang nagpatapa ng hanap buhay namin. Dahil kung titignan natin, mas kailangan ng tao yung pagkain. Dahil doon sa mga nausong plastic na paso, rubber, tsaka yung semento. Ang industriya ng pagpapaso, halos malapit nang mawala. So that time, talagang bagsak yung hanap buhay namin. Maging kami, talagang hindi kami makapaniwala sa mga nangyari. Pero nagawa namin makapag-survive sa social media, naipakita namin na nariyan pa. Nakapag-isip kami ng iba't ibang disenyo para makasabay kami dun sa mga ipinapalit sa ating mga paso. Naalala ko yung mga itinuturo sa akin ng aking mga magulang nung bata pa ako. Yung kailangan maging masipag, maging matiyaga. Kasi noon nakikita namin madaling araw pa lang, babangon na sila para yung hanap buhay namin ay mapalago. Nakikita namin sila kung paano sila magsakit, kung paano nila pahalagahan yung hanap buhay namin. Kailangan ipagpatuloy kahit may mga pagsubok. At kahit may mga pagsubok, kahit may mga hadlang, ang lagi nilang ipinapayo sa amin, lalo na po yung aking nanay, na huwag kang titigil sa pagsamba. Na siya ang laging itinuturo sa atin ng pamamahala. Kailangan maging mananampalataya at magtiwala
sa Panginoong Diyos na hanggang ngayon yun ang dala-dala namin sa pamilya namin, hanggang sa aming mga anak. Yung pagsunod sa mga magulang ay napakahalaga sa atin. Doon mo makakamtan yung pagpapala ng Panginoong Diyos na hanggang ngayon natatamo ng buo naming sambahayan. Proud ako na gumagawa at nagbebenta ng paso dahil trabaho ko to.